Matthew chapter 10 verse 37 to 38, ang umiibig sa ama o sa ina ng higit kaysa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. At ang umiibig sa anak na lalaki at anak na babae ng higit kaysa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Number 38, at ang hindi nagpapasal ng kanyang krus at sumunod sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. So ang ating paksa na pag-aaralan, ang pag-ibig sa Diyos. So ito po mga kapatid ay napaka-importante na ating pong matutunan. So ang ating pong purpose, layunin kung bakit po natin ito pag-aaralan ay upang masaliksik natin kung nasaan na po ba tayo, kung nasaan na po ba yung nararamdaman natin sa Panginoon. Naintindihan po natin? So, ang ating pag-ibig, mga kapatid, i-check po natin ang ating mga puso kung gaano natin kamahal ang Diyos. Sapagkat marami pong nagsasabing, mahal ko ang Panginoon, pero hindi po makitaan ng gawa. Hindi makita sa kanilang buhay ang sabing mahal nila ang Diyos. Ngayon po, mga kapatid, ito pong pinag-aaralan natin, may dalawang bahagi po tayo rito pag-aaralan. Una yung tinatawag na pag-ibig. Yung pag-ibig po natin sa kapwa at yung ating pag-ibig po sa ating Panginoong Diyos. So, ang Matthew chapter 10 verse 37 to 38 ay nagtuturo na ang pag-ibig at katapatan sa Panginoong Hesus ay dapat mamuna sa lahat. So, yung ating katapatan, mga kapatid, sa Panginoon ay dapat ang pinakapanguna sa lahat. Hindi po pangalawa, hindi po huli. So, tuloy po tayo mga kapatid. Higit pa sa pagmamahal sa pamilya, magulang o anak, ang pagiging alagad ay nangangailangan ng sakripisyo. So, maliwanag po, bilang mga lingkod ng Diyos, sakripisyo po ay importante. Pagpasa ng krus o pagtanggap ng pagsubok. At ang hindi pag-unawa sa Diyos ay nangangahulugang hindi pagiging karapat-dapat sa Kanya. So, mahal po ba natin ang Diyos? Amen. Karapat-dapat po ba tayong mahalin ng Diyos? Kung titignan po natin at uunawain, hindi po tayo karapat-dapat sapagkat tayo po ay makasalanan. Naging dahilan ng pagkamatay ng ating Panginoong Diyos. At sa araw pong ito, ginugunita po mga kapatid ang alin? Ang pagkabuhay ni Kristo. Okay? So, sa pagpapaliwanag mga kapatid, meron po tayo ritong dalawa. Ang sabi po rito, pangunahin ang Diyos. Hindi ipinagbawal ang pagmamahal sa pamilya. Ngunit binibigyan diin na kung ang pagmamahal sa kanila ay mas matimbang kaysa sa Diyos, hindi tayo karapat-dapat sa Kanya. Ang Diyos ang dapat maging sentro ng buhay. Para saan po ba tayo bumabangon? Para saan po ba tayo nabubuhay? Para saan po ba tayo nagtatrabaho? Dapat ang lahat ng bagay na ginagawa natin ay meron pong pinag-uukulan. Ang ating mga magulang o ang mga magulang na po, kapag tinanong po ninyo, bakit ka nagsasakripisyo? Bakit kailangan mong umalis papunta ng ibang bansa? So, siyempre, ang kanilang sasabihin para po sa aking mga anak, para bigyan sila ng magandang buhay. So, ikaw naman na binata, bakit ka nagtatrabaho? Para po meron po akong mabili. Para po mabili ko po yung pinapangarap ko. Para po mapakasalan ko na yung aking minamahal. So, meron pong mga kadahilanan kung bakit po natin ginagawa ang isang bagay. Ngunit, dapat nating maintindihan sa lahat ng ating ginagawa, meron po tayong pinagtutukuyan na goal. Pero sa lahat ng mga bagay ng goal na ito, dapat mas maintindihan po natin na ang lahat ng gagawin po natin ay dapat nakasentro po sa ating Panginoon. Amen. Kaya ka magtatrabaho sa ibang bansa,
alalahanin mo hindi lamang para sa sarili mo, sapagkat kung ikaw ay tunay na nagmamahal sa Panginoon, ang lagi mong iisipin kung makaalis ka man at kung magkaroon ka ng magandang trabaho, ang lagi mong iisipin para sa Diyos, para matulungan ko ang gawain ng Diyos. Secondarily na lang mga kapatid, yung kung magpapakasal ka pa, kung ikaw po mga kapatid ay mayroong pangarap na bahay, dapat ang maging main goal mga kapatid natin ay mabigyan po ng parangal ng Diyos, sapagkat yan po ay nagpapakita ng pagmamahal sa Diyos. Wala pong pwedeng magsabing mahal ko ang Panginoon tapos wala kang gana magsamba. Amen. Wala kang gana magsimba. Pero sa gala, nandiyan ka. Di ba? Yan po ang tao mga kapatid. Kaya makikilala po natin at malalaman po natin ang mga tunay na nagmamahal sa pamamagitan po ng kanilang pamumuhay. Yung pamumuhay po nila ay hindi po magsisinungaling. Hindi po yan lilihis, mga kapatid, kung talagang iniibig ng isang tao ang Panginoon. So, ito po mga kapatid, inuulit ko po, hindi po ipinagbabawal ang pagmamahal sa pamilya. Ngunit kung ang pamilya mo ang nagiging dahilan kung bakit ayaw mong maglingkod sa Diyos, kung bakit napipigilan kang maglingkod sa Diyos, kung bakit natitigilan kang maglingkod sa Panginoon, at mas pinipili mo ang iyong pamilya kaysa paglingkuran ng Diyos, ang Diyos po ang nagsabi, hindi ka karapat-dapat sa akin. So kung ito po ibabasahin mo, at ito po ay ipapahayag mo sa tao, maaaring isipin ng tao na walang alam sa salita ng Diyos, hinuhusgahan mo ang pagmamahal mo sa Panginoon. Naunawaan natin? Maaari po silang magsabi na, sino ka ba? Diyos ka ba? Okay? Pero dapat po natin maipahayag ng maayos at marinig ng lahat ng tao na may pagdinig. Ang tunay na nagmamahal sa Panginoon, mas mahal niya ang Diyos kaysa sa pamilya niya. Naunawaan natin? Ang tunay na nagmamahal sa Diyos, ang Diyos ang laging prioridad niya, ang Diyos ang laging panguna sa listahan niya, at ang lahat ng mga bagay na nasa paligid niya ay secondary na lamang. Yan po ba ay nagpapahayag na ang Diyos ay makasarili? Hindi po. Ang Biblia po ay nagtuturo sa atin ng sabi, ang Diyos ay silosong Diyos. Amen. Ayaw ng Diyos na may kaagaw siya sa puso mo. Ayaw ng Diyos na may kaagaw siya sa buhay mo. Kaya kapag ang isang bagay, isang pangyayari, sa iyong buhay ay mas inuuna, iniibig mo, binibigyan mo ng panahon, pinag-uubusan mo mga kapatid ng oras, kaysa sa kilalanin at bumalik sa Panginoon, hindi ka karapat-dapat sa Diyos. Base po yan mga kapatid sa ating pong binasa na talata. So, dito po tayo mga kapatid. Pagdating po sa pagmamahal sa pamilya, hindi naman po sinasabi ng Biblia na iwanan nyo ang inyong ama't ina o ang inyong mga anak. So mahalin natin sila sa pagmamahal na kung saan ay sa pagmamahal na pangkapwa. Okay? Yan po kasi ang aral ng Biblia. Ngayon po, ang sabi rito, meron pong mga talata sa Biblia na nagpapatunay at nagtuturo sa atin patungkol po sa pagmamahal sa pamilya. Okay? Ang sabi po rito, ito po yung mga talata na magbibigay sa atin ng instruction. Una po, ang Ephesians chapter 6 verse 1 hanggang 3. Sinabi dyan mga kapatid, magsitalima tayong lahat at igalang ang ating ama't ina sa harapan ng ating Panginoon. Naunawaan natin mga kapatid. Sabi dyan, mga anak, magsitalima kayo sa inyong magulang. Pag sinabing magsitalima, magsisunod kayo. Sumunod po kayo sa inyong mga magulang. Dahil yung sinasabi ng inyong magulang ay para po sa inyo. Wala pong magulang na magpapahamak ng kanyang anak. So kapag kayo po ay in-advisean ng inyong mga magulang at ang kanyang advice ay talaga namang totoo at naka-align sa salita ng Diyos,
sundin niyo po yun. Basta mayroon pong pamantayan ng aral po ng Diyos. Sapagkat hindi po lahat ng advice ng magulang ay palaging tama. Amen. Totoo po yan mga kapatid. Hindi lahat ng advice ng magulang laging tama. Amen. Totoo po yan. Kaya paano mo malalaman kung tama ang advice ni nanay at ni tatay? Kapag ito po ay nakapaloob sa salita ng Diyos. Amen. Naunawa natin? Kapag ang sabi ng tatay mo, anak, binata ka na. Halika't mag-banding tayo at mag-inuman tayo. Huwag ka munang umalis, pagbigyan mo muna ako. Minsan ka lang naman makadalaw dito sa bahay. So mag-inuman tayo. Mga kapatid, hindi po pwede na susundin natin kung ano po yung gusto nilang ipagawa sa atin kung hindi naman po ito nararapat sa harapan ng Diyos. Amen. So kailangan maging matalino po tayo. At bilang mga magulang naman, siyasatin natin ang ating mga advice o ginagawang advice sa Tagalog, pagpapayo. Siyasatin natin kung paano tayo magpayo sa ating mga anak. Kung yan po ba ay makikita o mababasa sa salita ng Diyos o hindi. Kaya nga napaka-importante ng salita ng Diyos kasi yan po magiging gabay ng anak at magiging gabay ng magulang. So bilang mga anak po tayo, tinuturo ng Biblia, mga anak, magsitalima kayo, sumunod kayo mga kapatid sa inyong mga magulang. Ulitin ko po ha, ang sabi ng Biblia, mga anak, magsitalima kayo sa inyong mga magulang sa Panginoon. Magulang sa Panginoon. Dahil may mga magulang na wala po sa Panginoon. Anong halimbawa? Gusto mong maglingkod sa Diyos. Ang sabi ng magulang mo, hindi ka pwedeng magsimba-simba dyan. Dito ka lang sa bahay. Maglinis ka. Tumulong ka sa amin. Yung pagsimba-simba na yan, mas unahin mo yung kailangan nating gawin. Mas kailangan ka namin dito. Mas kailangan namin ang tulong mo. O, maglinis ka ng bahay. Mga kapatid, kung ang ating pagmamahal sa Panginoon ay hindi buo, napaka-naturalesa na susunod po tayo sa salita ng tao. Itinuturo po sa atin at akin pong sisikapin maituro sa inyo. Totoo na sumunod po tayo sa ating mga magulang. Pero ang instruction ng Diyos, magulang sa Panginoon. Pag sinabing magulang sa Panginoon, yung magulang mo na yun, naglilingkod sa Diyos. At kung ang magulang mo ay naglilingkod sa Diyos, imposible na pigilan ka niyang maglingkod sa Diyos. Amen. Kaya kapag ang isang magulang na sinasabi magulang sa Panginoon, ibig sabihin niyang magulang na yan, sumusunod yan sa aral ng Diyos. Hindi po yan nagdodroga, hindi po yan mga kapatid nagbibisyo, hindi po yan nagsusugal, hindi po yan gumagawa ng masama, at ang tanging sentro ng buhay niya ay ang Panginoon. Amen. Sabi nga ng Biblia, ang sino mang magmahal, sabi niyan, ang sino mang umibig o magmahal sa kanyang ama o kanyang ina nang higit sa akin, ang sabi ng Biblia mga kapatid, ay hindi karapat-dapat sa akin. So para maging karapat-dapat po tayo sa Diyos, wala po tayong iibigin ng mas mataas pa sa Diyos. Wala, kundi ang Diyos lamang talaga. Naunawaan po natin mga kapatid, at ang sabi niya, at ang umiibig sa anak na lalaki o sa anak na babae nang higit kay sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. So, maliwanag po ang aral ng Biblia, tinuturuan po tayo bilang mga anak na ang susundin po natin ay ang magulang sa Panginoon. Paano naman po brother kung ang magulang ko hindi pa nakakakilala sa Diyos?
Susuwayin ko ba sila? Depende yun mga kapatid sa intention. Kung ang iyong magulang hindi pa nakakilala sa Diyos, tapos pinipigilan ka talagang maglingkod sa Diyos, nasa sayo yun kung papipigil ka o hindi. Pero sa ganang pagmamahal ang ating pinag-uusapan dito mga kapatid, dapat walang ibang mas mataas na pag-ibig at wala dapat bagay na makakapigil sa pagmamahal mo sa Panginoon. Amen. Wala dapat. Pag-aralan mo ang advice, ang payo, pag-aralan mo, kung pinagsasabihan ka, pag-aralan mo. Pero kapag ang isang bagay, mga kapatid, na pinagagawa sa iyo ng iyong pamilya, na wala sa Panginoon, yung mga magulang na wala pa sa Panginoon, hindi pa naglilingkod sa Diyos, at may pinagagawa sa iyo na taliwas sa kagustuhan at plano ng Diyos sa iyong buhay, mga kapatid, humingi ka ng tulong sa Diyos. Naunawaan po natin. Okay? Maliwanag po Matthew chapter 15 verse 4. Ang sabi ng Biblia, sapagkat sinabi ng Diyos, igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina, at ang manungayaw sa ama at sa ina ay mamamatay siyang walang pagsala. Pag sinabi pong manungayaw, malalim pong Tagalog yan. Sino sa inyo ngayon lang narinig yung salita na yan? Amen. Meron tayong dalawa. Ang sabi po, pag sinabi pong manungayaw, yan at ang manungayaw sa ama at sa ina. Pag sinabi pong manungayaw mga kapatid, sa pinakamababaw na Tagalog, mang-insulto. Mang-insulto, no? Mang-maliit, magkakadikit na yan mga yan no? Nanunumpa ka sa magulang mo, di ba? So yan po mga kapatid ay panunungayaw. Naunawaan po natin? So kapag nanunungayaw po ang isang anak, nagmamaliit siya sa kanyang mga magulang, nagsasabi siya na hindi maganda sa kanyang magulang, sabi, mamamatay siyang walang pagsala. Kaya nga kung mapansin ninyo, may mga anak lumalaban sa magulang, may mga anak suwail sa magulang, ang bilis ng buhay, maagang namamatay. Kaya kung gusto mo bilang anak ka na humaba ang iyong buhay, base sa Biblia, igalang mo dapat ang iyong ama at ina nang humaba ang iyong buhay. Kasi kung wala kang respeto, paggalang, pagkilala sa kanila, ikaw po mga kapatid ay nagiging rebelde at sakit sa ulo ng iyong magulang. Hindi ka nakikinig sa kanilang mga kapayuhan, mga kapatid sa iyo, pinapayuhan ka, ayaw mo makinig, mabilis kang mamamatay. Yan po ay aral ng Biblia mga kapatid at totoo po yan. Sumunod po, Colossians chapter 3 verse 20. Sabi dyan, mga anak, magsitalima kayo sa inyong magulang sa lahat ng mga bagay. Tandaan nyo sa lahat ng mga bagay. So, sino pong magulang yan? Magulang po yan sa Panginoon. Okay? Sa lahat ng bagay, sila po mga kapatid ay sundin po natin sapagkat ito'y totoong nakalulugod sa Diyos. Pag sinabing nakalulugod sa Diyos, ikinatutuwa, ikinasisiya ng Panginoon kapag ka nakikita niya na ang isang bata o isang anak sumusunod sa kanyang magulang. Kaya kung kayo po ay may mga magulang at sinabi sa iyo ng iyong magulang, anak, hinay-hinay sa pag-ibig, tapusin mo muna ang iyong pag-aaral. Makinig ka. Pag sinabi ng iyong magulang, anak, huwag ka muna magbo-boyfriend, huwag ka muna magkakasintahan dyan, mag-aral ka. Tapusin mo ang iyong pag-aaral. Lang sa ganun, walang sagabal. Amen. Masarap pong mag-aral ng walang sagabal. Amen. Sa totoo lang, mga kapatid. Kaya, wag po kayong kukontra sa mga magulang po ninyo. O tingnan ninyo, may mga matitigas po ang ulo. Pwede naman po ikapagsabayin yan. Maganda po ang mag-aral na mayroong inspirasyon. Kung responsable ka talaga. Sapagkat napakaraming sobrang tigas ng ulo, ano po ang napala? Nabuntis ng maaga. Ano pong napala? Nagkaroon ng asawa ng hindi pa oras. Bakit? Hindi nakinig sa magulang. Kaya nga napaka-importante, ang mga magulang po natin ay tinatanong po natin,
At kung nagtatanong ang ating mga magulang, magtapat din naman tayo. Hindi yung, ito po ang isa sa napakawalang karespe-respetong ugali ng anak. Bigla ka na lang uuwi na may ipapakilala kang kasintahan. Walang karespe-respeto mga kapatid. Wala man lang, pa, ma, mayroon po akong nagugustuhan. At yung nagugustuhan ko, gusto din po ako, balak po yatang manligaw at aakit ng ligaw sa akin. Papayag po ba kayo? Tinatanong po dapat natin ang ating mga magulang, mga kapatid, dahil alam po nila, kilala ka nila bilang anak, kung nasaan estado ka na, kung kaya mo pa ba, o kung kaya mo na ba. Kasi, alam mo, papasok ka sa pag-ibig, hindi ka marunong magpakulo ng tubig. No? Magpapakulo ka na nga ng tubig, iga pa, sunod pa. Wala ka pang alam, hindi ka pa marunong maghugas ng plato, hindi ka pa marunong magsaing. Tapos may pumapag-ibig ka na, hindi ka pa nga marunong mag-toothbrush habang pagtas kumain. Pag-ibig na, mga kapatid. Aray mo. Pakinggan po natin ang ating mga magulang, mga kapatid. Ha? Huwag po kayo, alam nyo, ako bilang inyong namumuno sa inyo at nangangasiwa sa inyo, sa may mga nag-aaral po sa inyo, kung hindi kayo sinasabihin ng inyong mga magulang, ako na po magsasabi sa inyo, tapusin po ninyo ang inyong pag-aaral. May panahon para po sa pag-ibig. Tapusin ninyo. Napakasarap po mga kapatid ng nag-aaral ka na wala pong, alam niyo yun, walang nanggugulo sa iyo o nang gagambala. Naunawaan po natin mga kapatid. At siyempre, tulungan po natin ang ating mga magulang. Amen. Ikaw na lalaki, never mong nabigyan ang magulang mo ng bulaklak. Tapos, nung umibig ka sa iyong nagugustuhan, mas nauna mo pang bigyan ng bulaklak yung nagugustuhan mo kasi sa iyong ina. Bago nyo po ibigay ang unang regalo sa nagugustuhan ninyo, make sure na ibigay nyo yan sa nanay nyo, kung lalo na kung lalaki ka, ha? Dahil kung paano mo itatrato ang iyong ina, mga kapatid, bilang lalaki ka, tatagos po yan doon sa magugustuhan mo. Amen. Kasi napakapangit yung nagugustuhan mong babae bilang lalaki ka, no? Binibigyan mo ng bulaklak, binibigyan mo ng chocolate, ng birthday ng nanay mo. Tumanda na lang ang iyong nanay, hindi pa nakatanggap ng bulaklak at chocolate sa'yo. Aray ko. Kaya napaka-importante yan. Makinig po tayo sa ating mga magulang. Naunawaan po natin mga kapatid, mag-aral po muna. Naintindihan natin sa mga kapatid nating nag-aaral pa, mag-aral kayo. Huwag kayong mag-boyfriend mga kapatid nang wala pa po sa tamang panahon. Naunawaan natin? Okay, next. Kawikaan, Proverbs chapter 23 verse 22. Dinggin mo ang iyong ama, huwag mong hamakin ang iyong ina kung siya'y tumanda. Okay, tingnan natin ang buo, ha. Sabi ng Biblia, sabi sa salita ng Diyos, dinggin mo ang iyong ama. Ha? Dinggin mo siya na naging anak ka niya. Siyempre, hindi ka naman mabubuhay, hindi dahil sa iyong ama. Okay? Ang sabi dyan, at huwag mong hamakin ang iyong ina kung siya'y tumanda. So nanay ko lang pala, so yung tatay ko pwede. Mga kapatid, pinapakita lamang po niya yung dalawang muka. Bilang tatay, yung tatay kasi ang pinaka nagmamando, siya ang kapitan. So makikinig ka sa kanya. Dahil siya ang nakakakita. At pagdating naman sa bahay, ang nanay ang nag-aasikaso. So, napapagod siya. So, pag tumanda si nanay, kahit pa yung tatay, nanay at tatay mo'y tumanda, huwag niyo po silang iiwanan. Amen. Huwag niyo pong gayahin yung sinasabi nila na hindi obligasyon ng anak ang kanyang mga magulang. May mga ganyan pong influencer, mga kapatid. Nagkaroon ng pamilya, iniwan si nanay at si tatay. Samantalang hindi niya naisip ng bata siya lahat ng bagay na ikasasaya niya,
ibinibigay ng kanyang ama't ina. Amen. May time na tinitiis po ang gutom para lamang pong may maiuwing pagkain sa'yo bilang anak. Minsan meron kang nagugustuhan ng mga laruan na kahit na may pangangailangan ng iyong ama't ina, binibili pa rin nila sapagkat iyon ay ikasisiya mo. So lahat ng gusto mo hanggat kaya ni nanay at ni tatay, ipinagkakaloob sa'yo. Pero nung lumaki na ang mga anak, nagtuturuan kung sino ang mag-aalaga kay nanay at kay tatay. Napakasakit po niyan sa magulang, mga kapatid. Huwag po sana tayong maging ganun. Bilang mga anak, hindi dapat natin iniisip na, ay doon na lang kay ate, kay kuya na lang. Ano na kami dito, masikip na kami rito sa bahay. Mga kapatid, mali po yun. At kapag ka no choice na ikaw yung bunso, ikaw talaga yung mag-aalaga, huwag kang magreklamo, mga kapatid. Huwag kayong magreklamo kung naiwan sa'yo. Dahil kung sino ang napag-iwanan, yun ang pagpapalain ng Diyos. Amen. Bakit po, mga kapatid? Napakasakit nun. Nung malakas pa magulang mo, pabili dito, pabili doon. Nung tumanda na, wala nang silbi ang nanay at tatay mo. Mga kapatid, isang napakalaking kalapastanganan po yan. No? Mahalin po natin ang ating mga magulang. Napakasarap po, mga kapatid, na kung kukunin ng Diyos ang buhay ng iyong ama't ina, nasa side mo siya. O ayaw ng mga kapatid mo, hayaan mo sila. Aanihin din nila yan. Tandaan nyo, sabi ng Biblia, kung ano ang iyong itinanim, yun ang iyong aanihin. Kaya kung ikaw nagbabaliwala ka sa iyong nanay at tatay, at sa pagbabaliwala mo, akala mo nakakalamang ka, pag nagkaroon ka ng pamilya, kung anong ginawa mo sa iyong nanay at tatay, na iniwan mo sila, pinabayaan mo sila, hindi mo sila inintindi, babalik yan sa iyo, kapatid. Yes. Hallelujah. Pag nagkaroon ka ng anak, yan din ang gagawin sa iyo. Hindi ka nila hahanapin para alagaan. Baka ilagay ka pa nila sa bahay, ampunan ng mga matatanda. Kaya nga napaka-importante, mag-invest po tayo ng pagmamahal sa ating mga magulang. Sundin po natin sila, mga kapatid. Sapagkat hindi po tayo ipapahamak ng ating mga magulang. Number 2, pagpasa ng krus. Sabi sa talata 38, ang pagpapasa ng krus ay nangangahulugan ng pagtitiis, pagsasakripisyo, at pagpapakumbaba para sa pananampalataya. Ito ay ang pagtatagwil sa sariling kagustuhan upang sundin ang kalooban ng Diyos. Ano man ang kapalit o hinihinging kapalit. So, ang krus po na sinasabi, kung babalikan po natin, ang number 38, sinasabi niya ng Biblia, at ang hindi nagpapasa ng kanyang krus at sumunod sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. So kung hindi ka pala nagpapasa ng krus, hindi ka karapat-dapat sa Panginoon. Ano po ang sinisimbolize ng krus? Marami po yan. Kabigatan. Wala naman pong krus na kasing gaan ng 10 pisong kangkong. Mga kapatid, pag sinabing krus, mabigat po yan. And approximately 50 kilos po yan ang bigat niyan. Amen. So, kapag yan po ay binubuhat, mabigat. At habang binubuhat mo yan ng tuloy-tuloy, habang tumatagal ang pagbuhat, lalong humihirap. So, yan po ay nagpapakita ng mga pagsubok, kabigatan sa buhay, mga, alam niyo yun, mga nakakaramdam ka ng sobra-sobra na kung saan hindi mo naman pinangarap at hindi mo rin naisip na magdadala ka ng ganong klaseng pagsubok, pero bakit nasa iyo? Okay? So yun po, kailangan po natin siyang dalhin dahil ang sabi, at ang hindi nagpapasan ng kanyang krus at sumunod sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. So ano po ba yung mga dala-dala po nating bigat? Na kung minsan nagdadalawang isip ka kung magpapatuloy ka pa ba sa Diyos o hindi. Kasi kapag kayo po ay nasa sitwasyon na para bagang kayo po ay natitigilan na maglingkod sa Diyos kasi sobrang bigat ng sitwasyon mo, yan po ang krus nyo. Yan po ang krus ninyo. Ito po halimbawa lang, iniwan ka dahil niloko ka. Di ba? Ang bigat-bigat sa pakiramdam.
Minsan mag-igugunita mo pa, Panginoon, saan ba ako nagkulang? Hirap na hirap ka, hindi ka makahinga. Sino sa inyo nakaranas na nag-broken kayo, tapos ang hirap huminga? Amen. Dahil hindi mo matanggap na wala na siya. So yan napakabigat. At sa sobrang bigat, pakinggan po natin, sa sobrang bigat, nag-iisip ka na hindi ko na kaya. Gusto ko nang sumuko. Kung yan po ang magiging dahilan para hindi ka maglingkod sa Diyos, ay hindi ka nakarapat-dapat sa Diyos. Amen. Kailangan mong buhatin ang lahat ng bigat. Kailangan mong pasanin ang cross. Yung cross na yun, yung lahat ng mga pinagdadaanan mo, kailangan mong pasanin. Habang naglilingkod, kailangan mo talaga siyang pasanin, mga kapatid. Dahil habang tumatagal ang paglilingkod mo sa Diyos, yung pasanin mo na yan, pabigat din ang pabigat. Pero kung bibitawan mo yan, hindi ka karapat-dapat sa Diyos. Kaya the more, tandaan niyo po yung bigat yung sabihin niyo ng 10 kilong bigas, pag unang buhat mo yan, wala yan, mani-mani pa yan. Dali-dali pa yan, kakaganyan-ganyan mo pa yan. Kasi, kakabuhat mo lang eh. Pero habang tumatagal, bumibigat, mangangalay ka. At sasabihin mo, ang bigat naman ito. Pero 10 kilo lang yun, pero bumigat siya dahil sa haba ng panahon na hawak mo. Oh. Nga, ang pasal-pasal po natin, kapag yan po ay magaan, hindi mo binigyan ng pansin, habang tumatagal, bumibigat yan. Pero dapat natin intindihin, magpatuloy po tayo sa Diyos. Sino po sa inyo dito may mga pagsubok? Amen. Marami tayo dito. Pagsubok sa bulsa, walang pera. Come on, preach. Maraming pagsubok sa buhay. Marami pong dahilan. Tandaan niyo po marami po tayong dahilan para sumuko sa paglilingkod sa Diyos. Sobrang dami. Ang daming dahilan. Pero maghanap lang kayo kahit isang bagay, isang dahilan lang para magpatuloy. Magpapatuloy kayo, mga kapatid. Kahit na maraming dahilan para sumuko, may isang Panginoon na nangako ng buhay na walang hanggan. Ang buhay na walang hanggan ay sapat na, mga kapatid, na maipaalala mo sa iyong sarili na kahit mahirap ang buhay sa langit, mga kapatid, mawawala ang lahat ng bigat na nararamdaman mo. Dahil dun sa langit, mga kapatid, ang buhay na walang hanggan ay ipinagkakaloob ng Diyos sa mga nagpapatuloy sa ating Panginoon. Yes. Naunawa natin, mga kapatid. Amen. So, sa ating pong pagpapatuloy, ang sabi dito, mga bagay na dapat natin alalahanin. Ang sabi dito, ang pag-uuna kay Jesus ay hindi nangangahulugan ng pagtalikod sa pamilya. So I just want you to remind, mga kapatid, kahit na sinabi ng Panginoong Jesucristo sa kanyang aral na ang umibig sa ama o sa ina ng higit kaysa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. At ang umiibig sa anak na lalaki o anak na babae ay nang higit kaysa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Kahit ganun po ang sinabi ng Panginoon sa kanyang salita, hindi po ito nangangahulugan na dapat po natin talikuran o iwanan ang ating pamilya. Alam niyo po, sa akin lang personal testimony ko po sa inyo, ang aking mga magulang noon, nung ako po ay bago pa sa paglilingkod sa Panginoon, nabasa ko po ito. Ang magmahal daw sa kanyang ama at kanyang ina ng higit sa Panginoon, hindi daw karapat-dapat sa Diyos. Noong mga panahon na kung saan ay nagsisimula pa lamang po ako sa paglilingkod sa Panginoon, ang mga magulang ko po, pinipigilan po ako sa paglilingkod sa Diyos. Dahil meron po silang pinangahawakan. May time pa nga po ng buhay ko, sinabi sa akin, simula nang naglipat-lipat ka ng relihiyon, nagkahirap-hirap tayo. Naghirap tayo. So ang nangyari, mga kapatid, hindi po naging madali ang aking pinagdaanan nung ako po ay nagsimulang makakilala sa Diyos at magpatuloy sa Diyos. Maraming pagkakataon po ng aking buhay na napapaisip po akong huminto na sa paglilingkod sa Diyos. At hindi po ako layo sa mga nauna sa akin
na maaari kahit sa oras na ito, maaaring may kapatid tayo rito na parang gusto niya nang sumuko sa paglilingkod sa Diyos. Alam niyo po, pag kayo po ay sumuko sa paglilingkod sa Diyos, kayo rin po ang talo. Wala pong tao na nanalo nang siya po ay sumuko sa paglilingkod sa Diyos. Amen. Dahil kung susuko ka, impyerno po ang nag-aantay Amen. sa inyo. Ngayon po, mga kapatid, nung ako po, nabasa ko po ito, alam niyo po ba, naglalakad kami ni Pastor doon. Sabi ko sa kanya, Pastor, nag-ano ko sa kanya, naiiwan ko na ang pamilya ko. Kasi nabasa ko ang umibig daw sa kanyang amang ina na higit sa Diyos ay hindi karapat-dapat sa Diyos. Subalit ang aking pagkaintindi ay mali. Dala ng aking kamusmusan sa paglilingkod sa Diyos. Kasi sobrang bigat na ng nararamdaman ko sa aking mga magulang. Gusto ko na silang iwan. Sabi ko, Pastor, iiwan ko na lang sila para makapaglingkod ako ng maayos. Ang sabi ni Pastor Rod, wag mo silang iwan. At nung ako po'y lumalago na sa gawain ng Diyos sa paglilingkod sa Panginoon, doon ko naunawaan pala. Ang sinasabi pala ni Kristo na ang sino man magmahal sa kanyang ama at ina nang higit sa Panginoon sa kanya, hindi karapat-dapat sa Diyos. Napakasimple lang pala. Kung ang Panginoon ay hindi panguna sa buhay mo at lagi mo na lang inaalala ang pamilya mo at hindi ka makapaglingkod dahil sa pamilya mo, ay ba'y sabi ng Biblia, hindi ka karapat-dapat sa Diyos. Pero hindi nangangahulugan na iwanan mo sila. Ibig bagang sabihin, kung kinakailangang pumili sa isang sitwasyon at isang pangyayari, piliin mo ang Diyos. Amen. Dahil pag once na pinili mo ang Panginoon, mga kapatid, pinili mo ang pinaka magandang bagay sa buhay. Yes. Dahil huwag niyo pong isipin na kapag pinili niyo ang Diyos, kawawa ang pamilya niyo, maling isipin niyo. Dahil pag pinili mo ang Diyos, Diyos na ang bahala sa pamilya mo. Amen. Tutulungan ng Diyos ang pamilya mo. Kung piliin mo ang mga magulang mo, kapatid, saan ka pupunta? Hindi ka naman naglingkod, paano maliligtas ang iyong pamilya? Amen. Naunawaan natin? Magpatuloy lang kayo. Naunawaan po natin, mga kapatid. So, hindi po nangangahulugan ito ng pagtalikod sa pamilya, kundi ang pagdadala ng pag-ibig ni Kristo sa kanila dahil siya ang una sa ating puso. Kung pinipigilan ka ng iyong mga magulang, mga kapatid, kasi hindi nila alam ang aral ng Diyos. So para masolusyonan, kung hindi mo kayang magsalita, ipakita mo sa pamumuhay mo. At pag hindi nakuha sa pamumuhay, pero imposible pa rin. Dahil pag nakita ni inay at ni itay ang napakalaking development ng pagbabago mo mula nang naglingkod ka sa Diyos, hindi na po mahirap na ayain sila na maglingkod sa Diyos. Bakit? Dahil nakita nila nagbago ang buhay mo. Naunawaan po natin, mga kapatid. Next, hindi rin ito tungkol sa literal na pag-iwan sa pamilya, kundi tungkol sa pag-prioritize sa relasyon kay Jesus kaysa sa mga makamundong relasyon. Naunawaan natin? I-prioritize po natin ang Diyos. Mga kapatid, priority po ba natin ang Diyos? Amen. So, tuloy po tayo, mga kapatid. So, inuulit ko po, hindi po ito literal na pag-iwan. Prioritize. I-prioritize po natin ang Diyos. Siya po ang priority. Sa mga na-inlove at naranasan pong ma-inlove, hindi po ba kapag na-inlove ka, paggising sa umaga, siya agad ang iyong naiisip? At sa sobrang pag-iisip, ikaw ay nag-chat, kumain ka na ba, B? Pag ikaw po ay nagmahal, na-inlove ka, tinamaan ka ng pag-ibig, mga kapatid, kahit kumakain ka, siya pa rin ang naiisip mo. Tama mo ba? Oh, naglalakad ka. May nakita kang babae na mahaba ang buhok. Siya agad ang naisip mo. Akala mo siya na, pero hindi pala. Kamukha niya lang pala. Tama po ba? Minsan, mag-isa ka, nagtatahi ka, nananahi ka, bigla kang may narinig.
kaboses niya. Ah. Pero nagtaka ka, imposible kasi nasa gubat ka. Aray mo. Di ba? Yung lakad pa lang, di ba? Yung lagabog ng lakad. Lalo na ang minamahal mo, halimbawa kapitbahay mo lang o tawid lang ng kalsada, yung lakad pa lang, kabisado mo na agad, parang kang aso eh. Di ba? Kung nandiyan na siya. Oh. Dahil sobrang kilala mo at mahal na mahal mo siya, yung kanyang shampoo, naamoy mo lang, nakasakay ka sa bus, umahampas-ampas yung nasa unahan mo, na buhok ng babae, naamoy mo yung shampoo, naalala ko siya. Di ba? Sa pabango naman, Ayan na. di ba? Naamoy mo, uy, pabango niya yun, ba't mo kinuha? Mga kapatid, di ba? Kasi nga, in love ka. Diyan, Ray. Di ba? Ang layo-layo pa ng birthday niya. February ang birthday niya. Ha? July pa lang, handang-handa ka na. Mga kapatid, isang ikot pa ng taon yun eh. Handang-handa ka na. Bakit? Dahil nga kasi, bukod sa special siya, mahal mo siya at priority mo siya. Sana mga kapatid, kung paano tayo nagpa-prioritize ng mga mahal natin sa buhay, ganun sana at mas higit pa sana ang gawin natin sa Diyos. Naman natin, pag birthday niya, di ba, pinaghahandaan mo, bibili ka ng napakamahal na paborito niya. Magtatrabaho ka, minsan mag-overtime ka pa para lang maibigay sa kanya. At ito, ang isang bagay na katakataka. Hindi ba't pagkamahal mo ang tao, hindi ka magbibigay ng bagay na hindi aakma sa kakayanan mo. Tama po ba? Amen. Halimbawa, talagang maganda naman ang status ng pamumuhay mo. Kumikita ka ng 30,000 isang buwan, magpalagay mo na. Sana all. Ha? Ikaw ba ay magbibigay ng bagay na putyo-putyo lang, lalo na kung talagang mahal na mahal mo ang tao? Hindi. Ibibigay mo ang pinaka-the best. At pag binigay mo yan, malungkot ka ba? Masaya ka. Hindi yan pag binigay mo, grabe ka naman. Mga kapatid, ibibigay mo yan ang saya-saya mo. Tapos pagka naibigay mo yan, ano pong nararamdaman mo? May fulfillment kang nararamdaman. Dahil bukod sa masaya ka, alam mong masaya ang pinagbigyan mo. Parang alam nyo na kung saan ako pupunta. Pagdating sa Panginoon, mga kapatid, okay na yan, di ba? Pwede na yan. Basta mahalaga, galing sa puso. Mga kapatid, minsan, totoo sinasabi ng Biblia eh, ang puso, mandaraya yan. Amen. Mandaraya, higit pa kasi sa lahat yan. Kaya akala mo masaya ka, tinatakpan mo lang kukuriputan mo, kapatid. Ha? Pagdating po sa Panginoon, dapat mas nararamdaman nyo ng Diyos. Amen. Dahil siloso po ang Diyos. Kung siloso ang iyong nanay at tatay, siloso ang boyfriend at girlfriend nyo, kapatid, mas siloso ang Diyos. At gusto ko ulit ipaalala ito sa inyo. Pag sa oras na dumating ang panahon na kayo po ay nagkaroon na ng kasintahan, bantayan nyo ang puso nyo. Bakit? Ang dami ko na pong nakitang mga kapatid sa pananampalataya. Sobrang init sa paglilingkod sa Diyos. Hindi mapigilan. Lahat ng service inaatinan. Ha? Lahat ng visitation pinupuntahan. Nung natutong magmahal, unti-unting nanlamig, unti-unting nawala ang init niya sa Diyos. Tandaan nyo, siloso ang Diyos. Kung binigyan ka niya ng ganyang klaseng pag-ibig sa kapwa, kaya niya yan alisin sa'yo. Amen. Baka pagdating ng panahon, kantayin niyo yung kinubos ko. Ha? Naggulang ako. Mga kapatid, huwag nyo nang antayin na gano'n. Naunawaan natin mga kapatid, mahalin po natin ang Diyos. At ito po ang purpose talaga. Bakit ako tumayo at nangangaral sa inyo mga kapatid?
upang siyasatin natin, halukayin natin ang ating mga puso ngayon kung talagang si Kristo po ba talaga ang laman niyan o may iba sa puso mo. Kapatid, tayong mga tao, sobrang sakit. Pag alam mo na ang mahal mo ay mayroon ng ibang mahal at may puwang ng ibang tao sa puso niya, sobrang sakit. Sobrang sakit. Gaano po kaya ang Diyos, mga kapatid? Be responsible. Kung ang mundo, drink responsible. Pagdating po sa ating mga Kristiyano, pag nagkaroon na po kayo ng mga kasintahan, nobyo at nobya, be responsible. Huwag niyong hahayaan na masilipan at maramdaman ng Diyos sa inyo mga kapatid na mas mahal mo yan kaysa sa Kanya dahil sa isang pagkakamali mo, pwedeng bawiin ng Diyos yan. Kung ibinigay niya yan sa'yo, kaya niya rin bawiin pabalik yan. At pag binawi niya yan pabalik, mga kapatid, huwag na sanang mangyarihan na nagkulang ako. Imbis na nung dumating siya sa buhay mo, lalo mo dapat minahal ang Diyos. Amen. Dahil 10 taon mong dinalangin yan sa Diyos. Yang minamahal mo na yan. Talagang iniyak mo sa Diyos. Tapos nung nakuha mo na siya, naging kasitan at naging pangasawa mo na sa mga kapatid, bigla na lang nawala ang Diyos sa buhay mo. Sakit yan mga kapatid sa Diyos. Naunawaan natin mga kapatid. So unahin po natin ang ating Panginoon. Sabi sa John chapter 2 verse 15, huwag ninyong ibigin ang sanlibutan, ni ang mga bagay na nasa sanlibutan. Kung ang sino man ay umiibig sa sanlibutan, ay wala sa kanya ang pag-ibig ng Ama. Tingnan ninyo, yung tao pala na nagmamahal sa sanlibutan ito, wala daw sa kanya yung pag-ibig sa Diyos. Sa sobrang pagmamahal mo, ang bahay mo, puro K-pop ang nasa wall. Diba? Idol na idol mo. Sino ba yung mga nasa K-pop industry? Shangul? Ano? Super Junior? Super Senior? Napakarami mga kapatid. Napakarami pong mga kabataan na nahuhumaling sa K-pop. Sa sobrang humaling, ang itim na buhok, ginawang pink. Ang itim na buhok, ginawang green. Pinipilit, mga kapatid, dahil paborito niya si Sing Shangpu. Mga kapatid, pinipilit niya. Bakit mo pinipilit gayahin? Dahil na-influencean ka niya, mga kapatid. Ito katuwa-tuwa ito minsan sinasabi ko sa inyo, pinapagaan ko. Dahil gusto ko pong maintindihan ninyo, kung na-influencean po kayo ng mundo, yan po ay pagpapakita na mahal ninyo ang mga gawain ng mundo. Hindi ka makatim, pero sa mga rakrakan, nandudun ka. Mga kapatid, sabi, ulitin ko po, huwag ninyong ibigin ang sanlibutan. So huwag niyo silang ibigin, mga kapatid. No? Ang mga gawa o ang mga bagay-bagay sa sanlibutan. Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan, ni ang mga bagay na nasa sanlibutan. Kung ang sino man ay umiibig sa sanlibutan, ay wala sa kanya ang pag-ibig ng Ama. Maliwanag po. Conclusion po tayo. Romans chapter 5 verse 8. Ito po ay translation sa Mabuting Balita Biblia version. Okay. Buti na ilagay. Alam ko King James ang may ilalagay. Ang sabi dyan mga kapatid, ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Tandaan niyo word noong tayo'y makasalanan pa. So ang kinakausap sa sulat na yan ay ang minsang naging makasalanan na binago na ng Diyos. So nire-remind po tayo, tinuturuan po tayo na sinasabi ng Biblia, pinatunayan daw ika ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin sa pamamagitan ng ano? Nung ibinigay niya yung kanyang anak. Sino po yun? Si Kristo. Kaya ang Diyos hindi po siya nagmamahal ng salita lang. Sasabihin niya, oh, basta mahal kita. Importante mahal kita. Huwag ka na mag-isip, basta mahal kita. Hindi po. Mahal po tayo ng Diyos at ang katunayan, pagpapatunay na minahal tayo ng Diyos, ibinigay niya po ang kanyang anak.
Si Kristo po yun. Siya po ang namatay sa krus na siya pong sineselebrate sa mga oras na ito. Na ang araw pong ito ay ang pagkabuhay daw ika ng ating Panginoon. Nung siya po'y namatay, ikatlong araw siya po ay nabuhay. At wag po kayong maniniwala, taon-taon namamatay si Kristo. Kasi tanong ko po yan nung bata ako, bakit taon-taon siyang namamatay? At taon-taon siyang nagbubuhat ng krus. Mga kapatid, wag po kayong maniwala na nagsasabi, wag kang maliligo ng Huwebes o Biyernes. Bakit ika? Patay ang Diyos. Mga kapatid, ang Diyos po, namatay siya, pero hindi ibig sabihin, siya po ay katulad ng tao. Tinalo niya ang kamatayan sa pamamagitan ng ano? Pagkabuhay niya ng ikatlong araw, pinatunayan niya na ang kamatayan ay walang kapangyarihan sa kanya. Amen. Kaya ang Diyos, mga kapatid, hindi po siya namamatay. Ang namatay po na Kristo na ipinako sa krus ay ang katawan. Dahil nagkatawang tao po ang Diyos. Pero ang Diyos po ay hindi po namamatay. At hindi po siya mamamatay kailanman. Kaya wag kayong maniniwala, patay ang Diyos. At kapag sino man ang nasugatan, hindi gagaling isang taon. Marami pong ganyan mga kapatid. Huwag kayong maniniwala dyan. Huwag kakakain ng baboy, pero nag-iinom. Kaya ang pinagkaiba nun mga kapatid. Tandaan niyo po ito. Minsan lang namatay ang katawan ni Kristo. At hindi na po siya mamamatay kailanman. Dahil siya po ang makapangyarihang Diyos. Sa pagmamahal ng Panginoon, binigay niya ang kanyang anak. So, dito po natin makikita mga kapatid, kung minahal tayo ng Diyos, patunayan din po natin ang pag-ibig po natin sa Diyos ay totoo. Totoo po ba ang ating pag-ibig mga kapatid? At ang pag-ibig na yan mga kapatid ay dapat mas mataas sa lahat ng pag-ibig na pwede natin ibigay sa tao. Sa Diyos lang po ang pinakamataas na pag-ibig mga kapatid na pwede natin ibigay at dapat naman po na ibigay. So ito po ang ating pinag-aralan, ang pag-ibig sa Diyos. Kamusta po ang pag-ibig ninyo sa Diyos? Healthy po ba? Siya po ba ang naiisip natin sa paggising? Siya po ba ang naiisip natin sa paggising? Nananalangin po ba tayo? Bago matulog, nananalangin po ba tayo? Kung sa paggising at pagtulog, lagi tayong tumatawag sa Diyos, isa na po yan malaking indikasyon na tayo po ay may pagmamahal sa ating Panginoon. At sa oras na ito, bago po tayo magtapos, mga kapatid, magnilay-nilay po tayo sa kung paano ba sinacrifice ni Jesus ang kanyang sarili. Namatay po siya para sa ating mga kasalanan. So we will play a video at mga kapatid, akin lang pong gusto ipagpauna. Damhin niyo po ang mensahe, damhin niyo po ang kanyang ginawa. Kung paano siya nagmahal at tignan po ninyo ang sarili ninyo ngayon. Kung kaya niyo rin po bang mamatay alang-alang sa paglilingkod sa Diyos. Mga kapatid, kamusta ang pagsubok? Kamusta ang mga pinagdadaanan po natin sa oras na ito? Yan po ba ay sapat na dahilan sa harapan ng ating Panginoon para huminto tayo sa paglilingkod sa Diyos? Kung ang nakita natin mga kapatid ay napakatindi, mga kapatid, na pinagdaanan ni Jesus na kung tutusin, kung gugustuhin niya, ay hindi siya ipako sa krus, pwede. Pero hinayaan niya yun para sa ating lahat. Dahil kung hindi niya yun gagawin, lahat po tayo ay may puwang sa impyerno. Kung gaano man kasakit ang dinanas ni Jesus, hindi po yun ang kabuuan ng pagmamahal. Dahil kung ano po yung sakit na dinanas niya,
mas matindi po ang pagmamahal sa sakit na naramdaman niya. Amen. Mahal na mahal po tayo ng Diyos. At isa man po sa atin ay ayaw mapahamak ng ating Panginoon. Ayaw po ng Diyos mapahamak tayo. Kaya sa oras na ito mga kapatid, walang dahilan para hindi tayo pumulit sa Panginoon. Amen. Pupurihin natin siya, sasambahin natin siya na nagsasabing, Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito. Salamat po sa kaligtasan na binigay ninyo. Salamat po sa mga salita na narinig ko. Salamat po at binago niyo ang buhay ko. Salamat po, binago niyo ang aking pananaw. Salamat po at ako po ay tinuring ninyong anak. At salamat po sa kaligtasan na aming tinanggap. Bagamat di kami karapat-dapat, ngunit kami ay iyong minarapat na iligtas. Salamat po, Panginoon. Let us all stand, mga kapatid, and we will worship the Lord.